Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of May for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So Pisces, hindi lahat ng Pisces na maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So Pisces. If hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please so check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, okay? So, let's see first, Pisces, yung situation ninyo ngayon, okay? Or situation mo at situation ng person mo. Situation mo. Cleansing, meditation, clearing space, removing negativity. Pwede din tong sa healing, ganyan. Umiiwas ka pa siguro muna ngayon. Parang gusto mo muna ng peace of mind. Mga ganong mga bagay siguro. So, let's see about sa situation ng person mo. So, ascension, spiritual path, awakening. I think may pareho kayong nangyayari ngayon sa buhay. Kasi, this is spiritual path, awakening. Siguro meron sa kanya mga realizations. So, nasa point siya ngayon of, natatahak niya yung spiritual awakening. So, realizations, mali pala yung nagawa ko, hindi ko dapat ginawa yun, dapat ayusin ko na, sa tama ko ng lahat, mga ganun mga bagay. While ikaw dito is more on nafo-focus ka sa self mo, healing, ganyan, more on like maybe you are someone who is really meditating and clearing some space in life. So, let's see kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo. I wish I had treated you better. So, yun na nga yun. 'Di ba? Meron siya mga realization. Dapat hindi ko ginawa sa kanya yun. Kay Pisces yun. Dapat inayos ko to. So, mga spiritual awakening. So, let's start with the reading. For the month of May, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, May, love reading for Pisces. Month of May, Pisces, love reading. Okay. Okay naman pala. So, I can still see here na possible pa kayo magkakaayos nitong person na to. Might be, baka nga you are really meant to be. So, tignan natin ha. So, at this present, okay, nasa point pa kasi ngayong present na parang hindi alam kung saan patutungo. So, very obvious sa inyong mga oracle cards is you are not talking right now. Merong silent treatment sa inyo. Pero through that silent treatment, may mga realizations as well. So, siguro wala pa talagang total decision. Wait lang, nahulog yung baraha. Wala pa talagang total decision dito kung anong tamang gagawin. Kasi pareho kayo ngayong inaayos yung sarili ninyo eh. See?
may mga pain pa, especially sa part mo, parang nasa point ka ngayon of trying to be okay, trying to show this person na parang baliwala lang sa mga nangyari or hindi ka affected sa mga nangyayari. Ito yung pinapakita mo sa kanya na kaya mong mag-move forward nang wala siya. Hindi talaga kayo nag-uusap ngayon. Kaya at this present, parang puno pa siguro to ng sabihin natin na gusto nyo muna both side na magkaroon ng peace of mind. Ganyan, stressful pa yung mga nangyayari. So, hindi pa alam whether na ayusin to or hindi na. So, wala pa talaga sa puntong ganyan. So, yung challenge kasi ninyo dito is, this is a woman. Ito yung challenge sa inyo. But let me see. Let me clarify kung sino to. Pwedeng ikaw to, pwedeng other person to. I think this is you. Yeah, ikaw to. So, yung challenge dito is paano ka maging strong and brave na tatahakin itong ganitong sitwasyon ninyong dalawa ng person mo. Because nakikita ko dito, you really want to have a new beginning din with this person. Kumbaga, gusto mong maayos din kayo kahit papano. Pero, may mga clarities ata sa'yo sa mga anumang issue na meron kayo. Hindi ka nagiging masaya sa mga nangyayari, pero wala ka pa talagang total decision na tuluyan mo na siyang hindi tanggapin, tuluyan mo na siyang iwan, tuluyan ang hiwalayan to. Wala ka pang lakas sa loob ng ganun. Nasa point ka ngayon na gusto mo muna talagang tumahimik. Gusto mo ng peace of mind. Yun. Kasi feeling ko din na parang nakakaramdam ka din ng lungkot. Kung hindi ka pa naka-move on sa mga nangyayari, sobra kang nasaktan. So, yung challenge mo dito, paano ka maging strong na hindi mo maramdaman yung pain na binigay ng person mo, na kaya mo nga talaga, like kung ano yung nasi-show mo sa kanya, kaya mo nga talaga na magpatuloy nang wala siya. Kaya mo ba talaga? So, yun yung challenge mo dito. So, I can see here in the distant past, kasi okay naman kasi kayo, okay yung communication ninyo, ramdam mo talaga yung nag-o-offer sa sa'yo ng new beginning, and I think this person is really, like meron kayong plano in the future na magkaroon ng, might be to build a family, and magpakasal ba, whatsoever. So, very nice yung distant past ninyo. So, while in the recent past kasi, may mga plano pa din kayo. Baka ito na yung plano nyo magpakasal, o may mga plano kayo about sa life ninyo, like money, finances, business ninyong dalawa. Ano man yung mga magagandang plano nyo in the recent past. Meron pa rin kayong mga ganyan talaga. So, maganda yung naging relationship ninyo ng person mo dito, Pisces. So, nagkaintindihan kayo sa madaming bagay. But then, nakita ko kasi dito na parang biglang nagkaroon ng, parang na-disappoint ka sa mga nalaman mo din siguro. Kasi parang biglang may changes sa person na to. And, yung pala yun, meron ng betrayals doon sa mga pagbabago niya sa'yo. I can see here na dito din nag-i-start na parang hindi na na-appreciate yung relationship, na parang feeling mo lagi na lang na-i-stress, lagi na lang sumasakit yung ulo, or may mga pagbabago, lagi may excuses, or pag tinatanong mo siya about sa plan is parang hindi na siya excited about your plans, about sa plans na meron kayo. So, until siguro nalaman mo na meron talagang betrayals na nangyari, dito kayo nag-start na talagang nagkagulo. So, the best outcome here talaga sana is yung mag-continue yung pagmamahal niyo, na magkaroon kayo ng outcome dito, na magkaroon ng to build a family with. Kung may family naman kayo together, is mas ayusin yung pamilya, ayusin at pagandahin, at magkaayos na din talaga, like kayo emotionally.
see. Kasi, I can see dito na isa din kasi yung person mo, para mataas din yung pride niya. Kumbaga, mataas din yung tingin niya sa sarili niya. In a way, kumbaga, gagawin niya din yung gusto niya. Kumbaga, hindi siya yung nagpapakumbaba. Then, paggalit siya. So, mahirap din siyang kausapin, in a way. So, nakikita ko dito parang halos hindi na nga nakakatulog sa gabi thinking about the situation, and parang hindi mo na na-appreciate to na ganito. Gustuhin mo man na matupad yung mga goal ninyo, ano man yung plano ninyo, pero sa mga nangyayari parang hindi na kayo nagkakaintindihan. So, hindi na kayo feeling ko kasi dito parang feeling mo dito, you just really wanted to decide na lang talaga na to walk away from this. Kaya nga parang gusto mo na lang talaga na magkaroon ng parang same sa mga Pisces talaga na parang magkaroon muna ako ng sarili kong space. Kasi yung mga Pisces, pag gano'n na yung sitwasyon, gusto muna talaga nila yung mapag-isa. Gusto muna talaga nila pumunta sa kanilang own space, own life, own world, parang ganun. May sarili kasi silang mundo where doon nila na ilalabas lahat ng mga imaginations nila, mga nararamdaman nila. Minsan gusto lang talaga nila ng mga Pisces na mapag-isa. So, ito na yung gusto mong mangyari ngayon eh. Parang ayaw mo na makipag-connect since hindi tayo nagkakaintindihan. So, the best outcome talaga dito is sana nga na kung itong person mo is marunong siya makipag-usap din sa'yo, marunong siya makipagkumbaba, pwede pa sana talaga kayo maayos dalawa nito. Kung may pamilya kayo, maayos yung pamilya ninyo. Kung wala naman is maging maayos at maganda ulit yung relationship ninyo. So, in the immediate future, dahan-dahan talaga kayo mawawasak nitong person na to. Pag hindi ninyo aayusin to. Pag isa sa inyo dito is mataas pa din yung pride, parang mas lalong dahan-dahan kayong mawawasak talaga ng person na to in the immediate future. Pero, pag itong person na to is mag-offer siya sa iyo ulit ng second chance, new beginning, then possible na mababalik, gaya ng sabi ko, for the best outcome. Possible na magkakaayos kayo ulit dito kasi nakikita ko or nararamdaman ko pa din naman yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Nandyan pa, connected pa kayo. It's just that parang na-stress na siya, napuno lang siya ng stress sa mga nangyayari. So, siguro feeling ko din, no, sa mga nangyayari sa inyo, in the past or recently, ngayon na hindi kayo nag-uusap dalawa, meron na, di ba sabi niya dito, I wish I had treated you better. So, siguro nagkakaroon na din sa kanya ng mga realizations dito. And, nagkakaroon na ng spiritual awakening sa part niya. Kaya nakikita ko in the near future, is magpaparamdam talaga siya sa'yo ulit. Or kumbaga, magsusorry siya sa'yo, kaya mag-o-offer siya sa'yo ulit ng new beginning or commitment again. So, kaya ito, parang itatry niyang ayusin yung mga nawasak sa inyong dalawa. Yet, as a point na ikaw dito is confused ka na whether to accept this person or not anymore. Whether itong pagbabalik niya is totoo na ba to or kalokohan lang din ulit. So, the factors that affecting the situation kasi dito is, yun nga yung person mo, parang mas nagfo-focus siya or pinaprioritize niya more yung mga gusto niyang mangyari sa buhay. Kumbaga, ngayon na nasa relationship kayo, dapat pareho kayo, partner kayo together. Si-share niya yung gusto mong mangyari, si-share niya yung gusto niyang mangyari, and dapat pareho kayong somehow magdedesisyon para sa mga pangarap ninyo sa isa't isa,
or sa anumang mga decision kasi partner na kayo niyan eh. Pero parang napapansin mo, parang gumagawa siya ng mga decision na hindi niya sinasabi sa'yo. Nagugulat ka na lang, nangyayari na lang. Even in a simple way. Sabihin natin na pumunta siya dun sa kaibigan niya and nalaman mo na lang, nagsabi yung iba na nandun pala siya, hindi siya nagsabi sa'yo. Parang, somehow, being a Pisces kasi, Pisces is a very sensitive sign. Madaling matouch yung, madaling makaramdam yung Pisces. Kumbaga, madali silang umiyak, madali silang malungkot, madali silang madisappoint, because madamdamin kasi talaga sila, very sensitive. So, gusto din ng mga Pisces kasi they are very loving as well. They are very loving people and gusto nila ganun din sa kanila yung partner nila. So, ito yung naging factor na naka-apekto sa sitwasyon ninyo na parang gumagawa siya ng mga bagay na hindi na sinasabi sa'yo. Dahil para sa kanya, alam yung ginagawa niya. Parang ganun mga bagay. So, actually, nakikita ko din dito na parang itong person mo, isa din sa issue ninyo dito is yung marami ka din sigurong naririnig or I don't know kung nakikita ba or ano man, na this person is natutukso siya sa iba. So, I think walang involved dito na past person, but this is something na natutukso lang talaga, madali siyang mahulog sa iba o madami ba siyang kachat o whatsoever. So, this is the external influence. Ibig sabihin, maraming nakakaalam nito. Maraming nagsusumbong sa'yo, parang naririnig mo to, or baka din alam mo to mismo. So, baka pinag-awayan nyo din to ang dalawa. So, what is the hopes and fears here? Let me see. Parang hindi to magkakaayos ang ending dito. Para sa Pisces. Honestly, Pisces, yung hope mo talaga dito is ayaw mo na ng gulo. You are really hoping to heal from this. Kasi ayaw mo na ng gulo sa buhay mo. Ayaw mo nang masaktan. Parang nasa point na ayaw mo nang masaktan na nararamdaman mo yung coldness from your person or emptiness ng connection. You just really want to heal, and yung feeling mo na parang wala ka nang pakialam. Kasi, nasa point ka pa na nagmamahal ka pa. You still care. Parang hindi mo kaya na hindi ka makialam. Kumbaga, hindi mo kaya, hindi ka makipagsagutan, hindi ka makipag-away. Parang as a point ka na sasagot ka talaga. So, you are really hoping then dito na mag-heal ka na. But what your fear here is, paano pag dumating yun sa point na nag-heal ka na, babalik din siya sa'yo. Na mag-o-offer siya sa'yo ng love again. So, paano pag this time around, sa time na nag-heal ka na and willing ka na to let go of this person or ginawa mo na yun, at this time around din siya naka-realize ng mga mistakes niya at bumabalik siya for real na this time. So, paano pag ganun yun and binitawan mo na siya? May mga ganun ka mga bagay na nararamdaman. So, parang as a point ka ngayon ng this is your hope and your fears. But then, I can still see in the future here na you will still going to choose to have some changes in your life. Okay? Even this person, mababalik man to siya kasi nga, nantang dito, magpaparamdam talaga siya sa'yo ulit. In the immediate future, magpaparamdam siya, mag-o-offer siya sa'yo ulit ng new beginning. Siguro matagal kayong relationship ng person na to. Mag-o-offer siya sa'yo ulit ng love. Pero, gaya ng sabi niya nga dito is, I wish I had treated you better because nga, feeling ko, you will not accept this person anymore. Kaya nandun na lang siya sa point of, I wish I had treated you better. Ngayon wala na. Kasi might be you were going to choose, maglalakas loob ka talaga dito to choose yourself, to have some changes in your life this time. Because you are afraid na nga of
maloloko ka ng person na to, na may malalaman ka naman, may makakapagsabi ka na naman sa'yo ng kung ano-ano about sa kalandian ng person na to. And might be some of you are LDR or naging LDR. So, parang as a point na you have made your decision talaga dito. You have made your decision. You want peace and you just really want to focus on your career. You just really want to focus on the next path na tatahakin mo, next love life na gusto mo. Might be, parang you want new this time. New life changes, parang ganun. And might be sa next na darating sa buhay mo, gusto mo na yung masaya ka na and someone real na talaga. So, might be nasa point ka ng nasa sarili kang mundo. Nandun na sa point na naglalaro ng mga imagination mo. Doon mo na-realize na hindi ko na to tatanggapin. Gusto ko na ng new changes sa buhay ko, new environment. Ayoko nang bumalik pa dito na baka masasaktan ako ulit. At baka hindi na din kami maaayos pa dahil sa mahirap naman na mag-ayos kung meron ng issue eh. So, nakadepende na lang din yun kung gaano ka willing yung person mo na kunin ka balik. Kasi meron din naman kasi na no matter what, gagawin ko ang best ko para makuha ko balik si Pisces. You know, Pisces are very loving people and very much din sila na mapagpatawad na tao. So, madali talagang magpatawad yung isang Pisces. So, kung itong person na to is magpapakita lang siya ng sincerity, magpapakita siya ng true love, and itong awakening na nangyayari sa kanya, spiritual awakening, is tuloy-tuloy niya na talaga to, then baka, we never know. But, meron din namang part sa mga Pisces kasi hindi naman lahat ng Pisces magkapareho. Lalo na pag may Pisces ka, may Libra ka sa sign mo. Kumbaga, sabi natin Pisces Sun ka, pero may Libra Moon ka, mga ganung mga bagay. Yung Libra, pag yun sila nagkasabay, pag once mag-decide, wala na talaga. So, pero pag nakikita naman talaga yung effort, pwede pa, lalo na pag may nararamdaman pa. Pero dito kasi sa reading na to, I think si Pisces is mag-choose talaga siya, na maglakas loob talaga siya dito to be strong. Well, dito sa challenge niya. So, maglalakas talaga siya dito to be strong, not to accept this person anymore. So, yun. Pisces, you might be dealing with same Pisces, could be, or this is you, Aries, yeah, Aries, Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Virgo, what else, Aquarius. So, yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So, that is my reading for you, Pisces, for the month of May. Love reading. Thank you and God bless.